Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng tanghali na mga lods, no? So tinanghali na tayo dahil nagpunta ako sa school ng bunso ko mga lods eh. Kakauwi ko lang, ang init sa labas. No, hindi pa umulan, no? Nagbabantay ang ulan tapos biglang uminit. Ang kulit ng pangyayari, mga idol. So ayan, mag-update na tayo ngayon. So medyo matindi yung mga news natin ngayon. Mga Lodi, no? Medyo kailangan ba nating mabahala, mga idol? Ang tanong ko sa inyo. So ito, bago tayo mag-start, syempre like muna ng ating video. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, updates, and not financial advice. Mag-subscribe na kayo, mga Lodi, no? So ito. Ito nga, sa Bit, ano pa to? Bit Pinas pala. So ito yung parang law, no? Na kailangan sundin ng mga katulad nating content creator. So marketing activities, the rule list the following as qualifying activities. So promotional content in any form. In any form. Section 731 includes articles, posts, or message that are promotional, influence, or sponsored, mga idol, no? So walang nakalagay na news, no? News tayo eh, mga lods eh. Even news, walang ganun, no? Hindi tayo kasali dito, ha. Hindi naman ako nagpo-post eh, di ba? Wala akong pinopromote, ha. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, ha. I'm not a financial advice. Influence, no? Pagdating sa crypto, mga idol, hindi mo alam kung ano yung influence dyan. Ang dami yan eh. Or sponsored. Ang sinasabi dito kasi may nag-comment sa akin eh. Kasama ka dyan. Hindi mo pwede sabing wala kang pakialam kasi umiyak agad yun eh, si kuya eh. Umiyak eh. Kasi meron kang link sa baba ng BitGate. BitGate lang. Grabe naman, affiliate lang. Makukulong pa ako dahil dun. Hindi, ino-overreact ko lang ha. Magpapahin pa ako dahil doon. Overreact pa rin yun. Online content and social media activity. Section 372 covers vlogs, social media posts, comments, banners, billboards, videos, podcast, and live stream. So, crypto events in the Philippines. Ito yung mga parang nagpapa-event sila, no? Nagsiseminar, mga ganun. Any event that could facilitate crypto sales or incentivize usage, including meetups, conference and seminars, falls under marketing, no? Sabi dito, advertisement and branded materials encompasses traditional ads in sponsored write-ups, paid media, earned media, and crypto band merchandise. Ba't wala dito yung mga nagpo-promote ng sugal? No? Ng scatter, talpakan, walang ganun. Mas paborito nyo ba yun? Ba't kami kami? Crypto airdrops. Sa airdrops kasi mga Lodi, medyo risky talaga yan. No? Dati nag-airdrop ako, kwento ko lang sa inyo. Meron pa akong sariling laptop na pang airdrop lang. Kasi maraming talagang na-scam doon. Lalo na yung sa Telegram, ang daming doon eh. Nang daming phishing link doon. Pero, yung mga, ito lang sa akin lang to sa mga content creator na nag-airdrops, goods nga yun eh. Alam nyo kung bakit? Kasi, nasa kanila na agad yung tamang link doon sa content creator na yun. Kumbaga, yung mga content creator na yun naghahanap ng tamang link para hindi na ma-scam yung mga followers kung gusto talaga nila magkaroon ng airdrop. 'Di ba? Kasi kung ikaw lang, wala kang sinusundan, ikaw yung magre-risk eh, magki-click ka ng kung something na ito ba 'yun? Ito ba yung airdrop na 'yun? Pwede ka pang ma-phishing. Yung mga content creator ang ibibigay na sa iyo yung tamang link, pero andun na yung link nila rin, kasama na 'yun. Pero goods ka na tama yung link na 'yun. Hindi ka na mapi-phishing na pag ikaw lang mag-isa naghanap ng link na 'yun. Kaya sa akin nga dapat goods yun eh, yung mga nag-aano ng mga airdrop kasi sila na mismo yung nag-aano sa kanila, nagre-risk ng una, 'di ba? So, hindi ko maintindihan yun, ba't may ganyang So, ito, mga idol, anong thoughts ko dito, mga Lodi, no? Unang-una, mga Lodi, para sa akin lang to. Medyo malayo ako dito, mga Lods, kasi ako news eh.
Kung sinasabi man nila nag-i-influence ako bumili ng mga coins, I think mali yung pagkakaintindi nila sa content ko. Tsaka ito pa mga lods, no? Ito, baka sumasahin natin. Educational content, tutorial, article, presentation, and other learning materials are also covered unless the content is created in good faith. In good faith lang to mga lods. The creator received no promotional value or user data. Pwede ako pumasok dito kasi ang sinasabi nila yung sa BitGet ko na isa rin sa mga reason yun na syempre mag-content ka ng something, mag-news ka ng crypto, 'di ba? So pag nag-news ka ng crypto, merong mga balita na kailangan ng chart. 'Di ba? Kailangan ng technical analysis o ng chart. So kailangan mo ng crypto exchange saan ka kukuha ng chart? Saan ka mag-aano? Sa GCash? So, syempre, yung BitGet yung natin, yung gamit natin. Isa nga lang yung gamit ko, BitGet lang. Wala na akong ibang gamit Diba? Tapos kung sasabihin na, nasa link, nasa baba kasi yung description mo yung link ng BitGet mo di pa hindi ko naman tanggalin yun kung gusto nyo Diba? Para dito na lang ako sa good faith. Diba? In good faith lang. Kasi tama naman yun paano yung mga nag-share lang ng mga ayaw naman nila maging financial advisor, di ba? Kumbaga nag-share lang sila ng ganito para makatulong sa iba na hindi ma-scam. Kunyari, eto share ko lang sa inyo kasi baka ma-scam kayo. So ibig sabihin, kailangan na nila agad mag-apply na bilang financial advisor pagka ganun, di ba? Nagturo lang naman sila ng something, di ba? So sa akin lang yun mga lodi. Pwedeng mali ako, pwedeng sa ako. Pero ang paniniwala ko, kasi more on news tayo mga lodi, no? So yung aking link dyan, pwede ko naman sabihin na BitGet link na hindi ko pinopromote. Pwede ba? Alam nyo ba mga lodi, pag yung sa affiliate ko sa BitGet, syempre BitGet din naman talaga, pwede ka na mag-apply ng affiliate dyan Kaya lang, yung sinasabi nakikita ka doon, may incentive doon pero napakaliit lang mga idol. Sabi sa inyo, maliit lang. Wala pa, kayang-kaya nga super thanks ng mga idol natin dyan yung nakuha ko doon monthly. Isang super thanks lang Diba? Monthly pa yun. So, napakaliit lang nun mga idol. So, hindi yun sa akin, no? Walang sa atin yung mga ganyan. So, eto, saan ba ako pwede dito pumasok? Sa influence? Kasi kung sa sponsored, malabo akong sponsored. Sabi ko nga, sponsoran ako ng Cropik tsaka Black Coffee. Kahit Black Coffee lang hindi ako nagti-3-in-1 mga lods Diba? So, pwede. Hindi ko alam Marami kasing nababahala dito, mga idol, no, na mga content creator. Siguro, more on talaga more on magtatanong ka rin sa sarili mo kasi gagawa ka ng batas, mga idol, para protektahan yung mga tao sa mga scam sa crypto. 'Di ba? Dapat ang gawin mong batas, yung makakatulong ka sa mga influencer na matulungan mo yung mga influencer para mamulat yung mga tao para hindi ma-scam sa crypto. Hindi mo lilimitahan yung mga nagtuturo. Kaya nga sila nagtuturo para hindi ma-scam yung mga tao 'Di ba? Maraming scammer sa crypto, mga idol, pero hindi ko malabong mga crypto, mga YouTube o kaya mga influencer. Siguro may mga influencer na ganun, pero hindi lahat. Mga idol, lalo na yung mga nag-news lang o kaya nagbibigay lang ng maraming nag-news lang na influencer na Pinoy, mga lods. Ako, mga pinapanood ko yun, ayoko lang banggitin Di ba? Nag-news lang, nagbabalita lang, ina-update lang yung mga tao sa nangyayari sa crypto world. Pero hindi ibig sabihin na nagpo-promote na sila ng crypto. 'Di ba? Ina-update mo lang yung mga tao Hindi ka naman nagpo-promote 'Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong bibili o magbebenta ng coins dahil sa akin. 'Di ba? Nagbabasa lang tayo ng news. Medyo bias ako sa XRP, 'di ba? Kasi ayun yung laging news Ayun yung mga news sa X. Tsaka yung XRP, panalo na sila sa kaso kaya hindi scam yun. 'Di ba? Mga idol, hindi naman scam yung XRP. So, medyo hindi lahat ng mga law na ginagawa ng tao hindi perpekto yan, mga lods, dahil hindi perpekto ang tao, no? Pero tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kasi hindi porkit naman ginawang batas tama na, mga lods, no? Hindi ako kumukontra, sinasabi ko lang.
Kasi 160 years ago, mga Lodi, legal ang magkaroon ng slave sa Amerika. Tandaan niyo yan, ha? Sa tingin nyo, tama ba yon kahit legal sa batas yon? Di ba? Hindi. Kaya nga nawala eh. So, may mga batas talaga na may mga flaws. So, hindi natin alam kung ito is perfectong batas o may mga flaws din. So, hintayin natin kung ano yung magiging epekto nito sa mga content creators. Pero para sa akin, mga idol, sana mas unahin nila yung mga sugal. Kasi ayun yung talagang nakakasira ng buhay ng tao eh, di ba? Sabi nga nila, pag galit ka sa isang tao, turuan mo magsugal eh, para masira yung buhay niya. Di ba? Tapos ayaw nyong, ay nako, yaan nyo na. Pilipinas. Pilipinas, ano ba? So ayan ha, mga lods ha. Ayun yung aking thoughts lang dito, hindi na ako magbibigay ng mga ibang mga salita, baka mamaya mayari pa ako dito. Dati pwede ako magbigay ng kahit ano kasi malayo tayo sa radar eh. Ngayon lumalapit na sa radar eh. Baka mapansin na ako, ayoko nga mapansin eh. So ayan, ayun lang yung thoughts ko dito, hindi na ako magbabanggit ng mga content creator or something, no? Basta sumunod lang tayo sa batas kung sakaling mapatupad to, no? Iisipin ko kung saan ako dito. Wala ako dito, sa news lang ako. Inahalat ko yung nagbibigay ng news, bawal din yan. Wala eh, walang ganun. So, pwede ako dito. Diba? So, kaya nga, ang sinasabi lang, kasi may nag-comment nga sa akin, kasi nga sa mga link mo sa description. So, ano ba yung mga link ko na nasa description? Yung CryptoBilis, na pwede kang bumili ng cold wallet, na legit link. Kasi, meron ako mga kilala na bumili ng cold wallet sa mga online shop, hindi ko nababanggitin, na nahack din sila kasi di naman legit yung mga binila nila. So, binagbigay lang ako ng legit link na pwede silang bumili. Na hindi sila ma-scam o hindi ma-hack yung asset nila o yung cold wallet nila. Ayun, CryptoBilis, ano pa ba? BitGet. So, sa mga walang crypto exchange lang yun, mga idol. Kasi kung mag-crypto ka, kailangan mo ng crypto exchange. Hindi ka naman pwede. Kung gusto mo sa GCash ka lang, Gcrypto, pwede. Pero marami kasing mga Pinoy na gusto sa crypto exchange. Diba? So, kung gusto nila ng crypto exchange, andyan lang yung link ko. So, may incentive ako dyan, pero napakaliit lang nun. Pero sabihin nyo, hindi, kahit na, may incentive ka pa rin. O, hindi ko na ano yun yan. Diba? Pala eh. Masaya ka. Masaya ka pala eh. Bahala ka dyan. Ganun lang yun. Yun nyo galit eh, no? Hindi, joke lang. So, ayan, bahala kayo dyan. Hintayin natin. Pero sa tingin ko, mas maraming tatamaan dito kaysa sa akin, mga Lodi. So, hindi ko muna iisipin ako dyan. Wala, sa news lang naman tayo dito, mga Lods. Bahala sila dyan. Kung sumunod na lang tayo sa batas, ganun lang yun. Pero sabi ko nga, hindi naman lahat ng batas na ginawa ng tao, tama o perfecto. Dahil hindi nga perfecto yung tao, di ba? Ganun lang yun. Game! News na tayo. So, ito. Trending news. Ayan, trending news tayo, mga Lods. So, si Elon Musk, nag-post siya. Pinatamaan niya ang Congress bill, no? Congress new spending bill. Sabi niya rito, I'm sorry, but I can't stand it anymore. Sabi niya ganun, no? This massive, outrageous, pork-filed congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. Sabi niya. Who know who did wrong? You know it. You know you did wrong, you know it. Sabi niya. So, merong bill na napasahan, dito nga yung Congress spending something bill, na parang tutol si Elon Musk. So, maraming nataranta dito kasi, ba't ka tumututol dyan? Kinukontra mo ba si Trump? Etc. Akala ko ba, bati kayo, isa ka nga sa nagpanalo kay Trump tapos ngayon, kinukontra mo na siya. So, linawin lang natin sa mga nabasa natin sa comment, hindi si Trump yung kinukontra niya dito, yung batas na pinasa ng mga Congress, sa Congress, mga Lods, no? Parang ganun. Pero, syempre may kumontra sa kanya. Si House Speaker Mike Johnson, who the fuck is that guy? Sabi niya. McGregor, biglang may pumasok eh. Sabi ni McGregor, who the fuck is that guy? So, ayan. Si House Speaker Mike Johnson says, Elon Musk is terribly wrong about the congressional spending bill. So, hindi daw naiintindihan ni Elon Musk kung ano yung bill na yun. So, merong mainit ngayon, no? Mainit ngayon sa Malacanang, hindi sa White House. O kung sa administrasyon ni Trump, medyo mainit, nagkakaroon ng banggaan diyan. Mga idol, hintayin natin kung ano yung mga susunod na balita dito. So parang sinabi dito ni Mike Johnson
na mali ka dyan, pre. Baka hindi mo naiintindihan. Gusto mo paliwanag ko sa'yo? Open-minded ka ba? Tara, kape muna tayo, sabi dito ni Mike Johnson. Sabi, ayun. No, so, hintayin natin yung balita dito, mga lods. No? So, medyo mainit yan. Alam nyo ngayon, yung debt ng, yung utang ng, Pilipinas tuloy, ng USE, lumalaki. So, nagkakaroon ng, mainit talaga dyan sa administrasyon ni Trump ngayon. So, hintayin natin kung ano yung mga pasabog nila sa mga susunod na balita. Tapos, si Senator Loomis naman, mga Lodi, nag-i-insist na. No? Inip na, hindi na matay. Gusto nang may pasa yung batas. Sabi dito, financial security is national security. Sabi niya, no? We need a strategic Bitcoin reserve, Mr. President, now na. Ano pa bang iniintay natin? Sabi niya gano'n. And America's military leaders agree, sabi ni Senator Loomis. Magtataka ka, mga idol, no? Ang tagal na nga nila inaano to ni Senator Loomis. Pero parang hindi siya pinapansin ni Trump, no? Ang tagal niya nang, uy, ano ba naman, master? Ano na natin to? Pasa na natin, yung mga Bitcoin maxi kong tropa, naiinis na, Wala daw akong ginagawa. Ano ba naman yan? Babagsak na lang yung Bitcoin. Hindi pa natin napapasa to. Once na mag-bear market na, bumagsak yung Bitcoin, baka lalang mawalan ng pag-asang ipasa yung strategic Bitcoin reserve. Sabi niya, spekulasyon ko lang yun, mga Lodi. No? So, pinipilit niya na, mga idol, no? So, grabe yan. Ano kaya mangyayari? Bukod dyan, syempre, si Robert Kiyosaki, nararamdaman niya na, kasi ito ang financial advisor, hindi tayo, no? Nararamdaman niya na magkakaroon na ng recession, no? O sobrang pagbaba ng market. So sabi niya rito, Robert Kiyosaki says the biggest crash in history has begun, no? Predicting billion will flow, kasi syempre kunyari ikaw may asset ka, mayaman ka, babagsak yung market. Saan mo lalagay yung pera mo? Saan mo itatabi para hindi maapektuhan? Parang gano'n, no? So, ang sabi ni Robert Kiyosaki, ito daw yung mga way para parang pupuntahan ng mga asset na yon ng mga mayayaman, no? Billions will flow in gold, silver, and Bitcoin this summer. Ayun yung sabi ni Robert Kiyosaki. At financial advice niya, hindi tayo nagsabi niyan, ha? Siya nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Mga idol. So, magbabalitaan tayo. Ang ganda ng ipin niya, Grabe, yung puti, So, ayun. Bullish na bullish, syempre, yung mga Bitcoin lovers natin dito sa news na to at syempre sa news na yan. So, yun yan, mga Lodi. Sila yan, binabalita lang natin. At syempre, dito, bullish din sila. Public companies that added BTC to their balance sheets for the first time in May. So, ito yung mga nag-adapt ng Bitcoin na mga company, no? CC commented, the companies are taking risk, no? Syempre, sa crypto pa lang, mga Lodi, pag pumasok ka pa lang sa crypto, risk na yan, no? Tapos, depende pa sa mga papasukin mong crypto coins, yung risk na pwede mong maramdaman, no? Risk aren't binary. With the right balance, you get the best ROI o yung risk mo, yung return on investment mo. Not taking risk is a risk itself, sabi niya. Nakakabulol yung mga ano nito, risk ka. So kapag di ka nag-risk, risk na yun. Ba? Risk na yun, So GameStop, pinakamarami, 4,170 BTC. At yung H100 group naman is 4.39 BTC lang, no? So ayan, sila yung mga companies na nag-adapt ng Bitcoin ngayong May, nung nakaraang buwan. So syempre bullish yan, mga Lodi. Lalo sa mga maxi natin. So ito naman si James Wynn, mga idol. Sabi niya, James Wynn said the market will wipe out all the short sellers. Kilala niyo na to, lagi nating nasama sa news to. Bitcoin is about to wreck all short, sabi niya. Naniniwala siya na magpapump ngayon yung Bitcoin. Bears will be liquidated, winners will be rewarded. So winners kasi ganyan yung spelling, kasi yun yung kanyang pangalan, si James Wynn, no? So meron kasi siyang trade ngayon, mga Lodi, no, na $146 million na nakalong siya at naka 40x, mga idol, no? So ayun yung prediction niya, magpapump yung market, kaya nasabi niya yan. So ano ba yung tsura ng market ngayon? So ang XRP nasa 2% ang positive, Bitcoin is nasa 105
5,630, no? So, magpa-pump na ba? Ako mga idol, naniniwala, tulad niyan, mag-news tayo ng ganito, kailangan mo ng chart para explain sa mga tao. So, ang mag-chart ko is sa BitGet. Alam nga namang sa GCash, hindi ko alam yun, mga Lodi, no? So, normal lang yan. Kumbaga, hindi siya big deal. Para sa akin, no? Hindi ko kailangan makulong dahil nag-ano ako ng BitGet. Hindi, joke lang. Nagiging OA lang ako. Medyo OA talaga ako eh. So, ayan, no? So, ito yung chart natin. So, ang in-expect ko dyan, mga Lodi, ngayon, so, actually, medyo dalawa yung naiisip ko dito. No? It's either, itatry niya ulit bumagsak sa support natin at mag-bounce, saka siya kumawala, or, pwede na siya dito mag-consolidate ng konti and then lumipad. No? Ganun yung aking, tingin. No? Tingin ko lang yan, hindi, nanguhula lang ako. Hindi tama yan, mga Lods, no? Pag sinabi ko na ganyan, sabi ni J Blue, gaganon daw. Walang kasiguraduhan po sa chart. Tingin ko lang yan, mga Lods, no? Hindi yan totoo. Ayan, huwag nyo akong paniwalaan. Lahat ng mga opinion ko rito is walang kwenta-kwenta. Ganun, no? Ayan, so ito naman. Punta na tayo dito, no? So ito, nagkaroon tayo ng, alam nyo mga Lods, no? Kaya tayo nag-news. Siyempre, ang kinukuha natin ng news, minsan, no, yung mga post ng mga sikat na tao dito sa mundo ng crypto, no, yung mga main character. Minsan din yung mga ganitong tawag dito, page, no, yung Cointelegraph, which is talagang nagbibigay sila ng news. Meron silang 2.7 million, no, at meron din sa Watcher Guru na merong 3 million. Alam ko 3 million sa Watcher Guru. Ayan, 3 million. So, sila yung mga nagbibigay ng news dito ng crypto sa Twitter. So, dito tayo kumukuha ng news sa kanila at binibigay natin yung opinion natin, ina-update natin yung mga taong tamad manood ng balita at mga gusto ma-update sa crypto. Ganun lang yun. Di tayo nagtuturo, no? Nag-update tayo ng news. Ayan, no? Sa kanila, mga Lods, no? Ripple CEO Brad Garlinghouse denies. Ito, kasi may mga post dati yung Cointelegraph, yung Watcher Guru, sila rin yung mga nag-post nun na binasa natin, di ba? His company ever made a bid to acquire Circle, contradicting recent reports that allege Ripple offered up to 5 million for the stablecoin user. So, di ba nagkaroon ng issue na nagkakaroon ng bidding yung Ripple tsaka yung Coinbase para bilhin yung Circle nung mga nakaraan. So, pinabulaanan ngayon yun ni Brad Garlinghouse, no? Ang lalim ng Tagalog ko na yun. Pinabulaanan, mga idol, no? Kumbaga, tinanggi ni Brad Garlinghouse na hindi namin tinry yun, mga Lods. No? Hindi namin tinangkang bayaran sila o nag-bid na gano'n, wala, o parang nagtawaran, walang gano'n. Kung ayaw nila, wag. Parang gano'n yung sinabi, mga idol, no? So, sumikat yung news na yun, nagbibidding, 'di ba? So, ngayon, nalalaman natin na hindi pala totoo yun, mga idol, no? So, kasi nga, Circle nga, nag-apply ng IPO, eh. Yeah? So, ngayon, malinaw na sa atin, di ba? Doon tayo nalilinawan sa mga ganyang news. So, ito naman, kung si Senator Loomis at si Robert Kiyosaki is bullish, si Jacob naman is hindi bullish, mga Lodi, no? So, ayan, si Jacob na merong 522,000 followers sa X, no? Lagi kasi to main din to kasi maraming opinion to sa crypto. Institution are preparing to dump Bitcoin. Siya nagsabi niya na BlackRock just move another 1,249 Bitcoin at kumbaga pangalawa na nila to. So ang total is 5,362 Bitcoin o $562 million. Ay, $60 million or $500 million, mga Lodi, no? So, dineposit nila sa Coinbase, mga idol, no? This isn't random. Big players transfer to exchanges when they ready to sell. Tama yan, mga Lodi. Ba't mo dadalhin sa crypto exchange yung Bitcoin mo kung hindi mo naman ibebenta? Kung gusto mo siyang i-hold, i-stay mo lang siya sa'yo, di ba? Huwag mo lagay sa crypto exchange. So, ayun yung plano ng BlackRock daw. Sabi niya,
If the world's largest asset manager is gearing up to offload over 500 million BTC, the market is in for a crash. No, so once na binenta to ng BlackRock, so mararamdaman ba natin yung bear market na at mapupunta na tayo sa alt season, mga lods? So kaya ba minamadali ni Senator Loomis, no, na magkaroon na ng Bitcoin reserve? Kasi once na mapasa na yon, pasado na yon, wala na magagawa. Bitcoin reserve na. Pero pag bumagsak yon, lugi yung government pagka ganun. Kasi, di ba, bibilin mo. Tapos, hindi natin alam kung bibilin ng government, ha, o yung mga Bitcoin pa lang na nakuha nila yung talagang i-reserve nila. Di ba? So, kung bullish sila, bearish naman si Jacob King, mga idol, no? Sabi niya pa nga rito, Bitcoin Maxi are the flat earthers of finance. The price go up and they scream value. Newsflash, price manipulation and speculative FOMO are not the same as utility, mga idol, no? The sad reality of that all Bitcoiners know deep down but refuse to admit is that Bitcoin is worthless. 'Di ba? Hindi ako nagpo-promote, 'di ba? Sabi sa inyo, nag-news lang tayo eh. No yield, no innovation, no use cases, no use case. Ironically, it's just a tool for gamblers trying to get rich quickly in fiat. So, ayun yung sinabi dito ni Jacob King, mga idol. Ito kasi si Jacob King, medyo ayaw niya sa Bitcoin. No, hindi siya pro Bitcoin. No, so ayan. Tapos ito naman, no? Ito na. So, alam naman natin na ang utang ng US is nag-all-time high. Ganun din sa Japan, unstable. No, US debt out of control, Japan's debt unstable. What's the solution for all these debts, mga idol? No? Alam naman natin ng US is partner na ang Ripple. Japan is partner din ang Ripple. Korea partner ang Ripple. UAE partner ang Ripple. Germany partner ang Ripple. At ayun. All XRP tokenized. Ripple SBI R3 Japan, Ripple Treasury Ondo, BlackRock USA. So ayun yung mga congratulations. Ayan. How many thousands do you think will XRP will worth? Siya nagsabi niya na, balita yan, mga idol. I'm not promoting this coin. Ang kulit eh, no? One of, hindi ko pa nabasa ito, basahin ko lang. One of the key points we discussed on stage was the sheer absurdity of the Bank of Japan owning over 50% its own government debt and how central banks have propped up sovereign debt markets for years. No, so ayan mga idol, no. So parang ang pinupunto dito niya nung nag-post ni The Real Remy, ang sagot daw sa mga utang nila is yung Ripple o yung XRP. Ayan yung sinasabi niya, ha. No, hindi ako sang-ayon diyan. Bahala kayo diyan. Hindi ko pinopromote ang XRP. No? Mag-research kayo ng sarili nyo. Ayan. So, ito naman. Germany's DS Bank choose Ripple. O, ito pa. Sabi ko nga sa inyo, partner na rin lang Germany. Di ba? Germany's second largest bank with 350 plus billion euro in assets has adopt Ripple digital asset custody platform. Its first full-scale rollout in Europe. Enabled by Germany new securities law. Insiders call it CBDC infrastructure disguised as custody. So, sabi ko nga sa inyo, partner na ng, dumadami na yung adoption ng Ripple. Ganun yun. Ayun yung pinaka point. No, halos almost na mga countries ina-adapt na yung Ripple, gagamitin nila yung Ripple. Pero ba't di nagpa-pump yung XRP? Kasi sabi nga nila, mga idol, institution ang partner ng Ripple, hindi mga retail. Kaya pag ginamit na sila ng mga institution, dun lang sila gagalaw. Hindi sila gagalaw kapag dahil lang sa mga balita. So ganun yung sinasabi, ha. Hindi ako, mga idol. No, I'm not a financial advisor. Sabi nila, do your own research. Invest what you can afford to lose. Buy on the blood. Peer in ano ba yun? Kasabihan dito. Ha? Basta yun. Ayan yun na. Mga idol, no? So, grabe yung mga news natin ngayon, no?
Ngayon tanghali na. Taragi siya, alas 12 na pala. Oh. So, ayan. Mamayang gabi, makikita-kita ulit tayo mga Lodi. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. So, I'm not advising anything. I'm just reading the news, mga Lodi. No? Partner. Dapat yung mga nag-news may partner, di ba? Partner, pasok, mga ganun. No? Para may kasama ako. Para talagang nag-news lang kami. So, linawin lang natin mga idol, we're just updating the news sa crypto world, no? At kung ano man yung news, sinasabi natin, pangit man yung news diyan, maganda man yung news diyan, sinasabi natin 'yan, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo ng kahit ano, no? O hindi ko sinasabing bumili kayo ng coins o ng wala akong sinishil na coins, no? Na bibilin, walang ganoon, mga lods. Binabasa lang natin yung mga balita sa crypto. So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. No, mamayang gabi, kita-kits ulit tayo. Mamayang gabi, basahin ko yung mga comment nyo, mga idol. No? So, ayan. Kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jebla. And if you want to subscribe to me, Sean Pa. Show him. Show him? Yes. The description? Yes. Link in the description? Yeah. So, see, it's link in the description. Do you see that? Yeah. So, this is kind of embarrassing what I said is. I was trying to running, then I actually hit by a wall. So yeah, bye. Bye.